I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. Bob, good morning kakapsat, barong nga aldaw, barong nga parabor yan. Good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga na nandito tayo sa ating devotion, and yun, naka-tune in tayo sa ating devotion. Maraming salamat sa pag-tune in sa devotion ng Panagsagana. Yan, kayo mga working singles, please. Yan. Join po kayo sa Google Meet or sa via FB Live kung pang Facebook data nyo. Yan. So, yun. At tatatingnan na natin at gising tayo. Especially mga working singles, no? Yan. Kung saan, itong Thursday devotion is made for especially, no? Sa mga sorry. Sa mga, especially for the working singles. Yan. So, yun. Pakigising nyo na po yung ating mga kasamahan na working singles. Yan. Yan. So, kalimutan kong batiin si Ma'am Ginida. Ma'am Ginida. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. It's February 27. Yan, February 27 na po, naimbag nga Thursday morning kakabsat. Enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. And this is the last Thursday of February. Sadyang kay bilis ng panahon. At tumatanda na naman tayo. Alright. So, yan. At batiin ko din ang ating live viewers dito. Si Ma'am Krisha Velasquez. Ma'am Krisha, bati ka. So, good morning po sa ating lahat. Enjoy natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kinis ng kutis ni Ma'am Krisha. Ano kayong ginagamit na sabon? Yan. Samantalang kami, ang itim namin dito. Yan. Safeguard lang daw. Safeguard ang sekreto ni Ma'am Krisha. Alright. So, si Ma'am Bergie. Wala pa si Ma'am Bergie. Yan. So, baka naglalakad pa yun. Batiin natin nandito sa ating kasama natin sa Google Meet na si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning. Yan. Bati ka, Ma'am Sabel. Baka may gusto kang batiin. Naimbag nga agsapa kada tayo amin. Good morning po.
Yan. Morning. At kasama din natin si Sir David. Yan. Sir David, good morning po. And yan, kikinig. At prayerfully na gumaling. Yan, gumaling po kayo. Yan, pag-pray po natin Sir David na gumaling siya. Alright, anything else sa Facebook Live? Batiin po natin yung mga nanonood. Yan. Good morning kay Ma'am Joyce Banaw. Good morning po. Yan. So, we have 14 viewers for now. So, nabawasan ng isa. 13 na. Mga nagtimpla ng kape. Yan. So, yan. Then, sa aking mother, Sir Vicky. Good morning po. Ma'am Emilia. Good morning. Sir Salvador Bore. Good morning. Birthday. 70th birthday, no? Bira. Brother Mark. Oh. Ma'am Jen Campana. Good morning. Yun. Di ko kasi makita yung picture eh. Ang layo-layo yata. Ay, ko pala yun. Sir Digno Velasquez, good morning po. Brother Philip Pastrana. Kung kaya ng data mo dyan, Brother Philip, join ka sa Google Meet. Thank you. Sir Asherta Manzano, good morning. Sir Herbert Hofer, good morning po. Ma'am Mayra Zalarzon, good morning. Sa ating pastor, good morning po. Ma'am G. Arong, good morning po. Yan. Ma'am Emilia Wayaway, good morning. Yan, puro mga parents yung nakikinig sa atin, no? May nakita ka dyan, Yun, si Ma'am CJ Lumanog, good morning po. So, mga mothers, yung mga taga-subaybay natin. For mothers and fathers, yan. So, yun. At tuloy-tuloy po tayo. And this is the last Thursday of this February. Na kung saan, yun, yung pinag-uusapan natin. So, committed to love God. Napakaganda dahil yun nga. We are committed to love God because, yan, kung saan, yan yung natalakay namin sa buong buwan ng February. So, napakaganda na kung saan every day, no? Na napag-uusapan yung committed to love God. And yan. And this year is the year of commitment. Yan. So, napakaliwanag sa atin. Ano mga ba ang commitment, no? Ano nga ba ang commitment? Napakaliwanag yan. So, araw-araw pa naman na natin napapakinggan sa ating mga devotion. So, napakaganda kung saan there's yung everyday na natin naririnig, kahit one great truth yung ating na-apply sa ating buhay. Yan. So, para lumago ang ating Christian life. Yan. So from our text verse is dito sa Matthew chapter 22. Yan. 37 and 38. So, sabi dito, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. So, napakaganda kung saan we love the Lord with all thy heart. No, buong puso. Yan. So, natalakay namin yan. Na kung saan we love the Lord wholeheartedly. Diba? Na kung saan makikita yung desire natin na mahalin ang Panginoon, and with all thy soul and with all thy mind. Yan. So, yan nga na kung saan makikita natin, no? Now, we are committed, no? Why we committed to love God? Because we love Him with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Yan. So, yan. Kasama natin si Ma'am G. Nasa Google Meet. Ma'am Bergie, good morning. So, sorry. Sige. Ayusin nyo muna. Yan. So, makikita natin, bakit nga ba natin mamahalin and bakit nga pa tayo, ba't natin magiging committed to love God, no? Because sabi dito sa 1 John 4:19. 1 John 4:19. 1
First John 4:19. Sabi dito, yan. We love Him because He first loved us. Yan. Na kung saan, we commit to love God because ang unang nagmahal sa atin, ang Panginoon. Yan. Na kung saan, unang nag-commit na nagmahal sa atin, ang Panginoon. So, why not, di ba? Walang rason na mamahalin natin ang Panginoon. No? So, napakalaga, nung last Thursday, napag-usapan natin, yun, yung share ko po sa inyo, how to cultivate our commitment to love God, di ba? Through prayers, through our Bible study, to worship and serving others. Kaya andyan yung ministry and obeying God's commandment. So, napakaganda, na kung saan, makikita natin dito na lumalago yung pagmamahal natin sa Panginoon. It must be growing, no? Must be growing. Yan. So, bago ko tuloy yung aking sharing is, yan. Alam ko, nakasettle na dyan sila, Ma'am G. Ma'am G, good morning po sa inyo. And, nasaang bansa po kayo ngayon? Nakamute kayo, Ma'am Bergie. Yan, bati kayo. And good morning sa ating lahat. Nandito po kami sa saan bansa to? Jordan. Hindi ko alam sa lahat ng bansa sa Jordan daw. Saan ang Jordan? Yan. Yan. Good morning po. Kasama ko si Smay pala, tsaka si Laya. Yung pamangkin niya. Amen. Thank you. Baka may gustong batiin si Ma'am May. Yan. Bati kayo, Ma'am May. Magaling gusto po lahat kayo dyan. Good morning po. Parang may gustong bumati dun kay May daw. May gustong babati daw kay Sister May. Yan. Good morning daw. Ako na babati. Good morning. Pinapaabot ang kanyang mainit na pagbati kay Ma'am May. Yan. So, sino kaya yun? Dibali. Alright. Si Brother Philip. Good morning po, Brother Philip. Ay, good morning din po sa inyo Yo. lahat. Yeah. Namimiss ka namin, Brother Philip. Oo, matagal-tagal pa ako babalik yan. Uy, sige. Di bali. Basta may pagbabalik. Alright, so yun. Tuloy-tuloy na po tayo. Abutan tayo ng 6:30 dito mamaya, Ma'am Ginny. Baka marami kang masabi kasi. Yan. So, ito lang naman ang conclusion naman, no? Kasi March is another topic naman po tayo. Yan. Na kung saan, yun nga, na kung saan we are encouraged, no? Na kung saan ma-encourage tayo to love God because, yan nga, nabasa natin, bakit natin mahal ang Panginoon? Because He first loved us. Yan. Kung saan, kung hindi tayo mahal ng Panginoon, saan kaya tayo ngayon? Diba? Nasa impyerno tayo ngayon. Pupunta sa impyerno. And yung buhay din natin is, yun, buhay impyerno din. Bakit? Kasi wala tayong kaligtasan. So, sabi sa John 3:16, di ba? God, for God so loved the world. So, napakaganda, no? Na kung saan, yung pagmamahal natin is based sa pagmamahal ni Kristo. No? Na kung saan, yan yung pinaka-model. Kaya nga may word of God, ito yung pinaka-model natin sa pagmamahal. No? Na kung saan, hindi mo, hindi natin kaya mahalin ang isang tao, di ba? Kung hindi talaga natin tunay na mamahalin ang Panginoon. Kasi, kasunod na yan eh. No? Kaya nga, we are so blessed dahil sa church na to, tayo tinuturuan and in-encourage na, we are committed to love God. No? We are, magkaroon tayo ng commitment na mamahalin ang Panginoon. No? So, andun yung blessing, di ba? Andun yung blessing. Kaya nga meron tayong gantong topic, no? Dahil God used our pastor to bigyan ng wisdom si pastor para maging maibigay itong topic na to, mapag-uusapan at tayo ay matututo from the word of God, no? From the word of God. Upang sa ganun tayo ay ma-encourage, no? And gumawa ng action and commitment sa to love God, no? No, saan
yun nga, we are encouraged, no, to reflect on their current level of commitment and actively work towards deepening their relationship with God. Yan, na lumalim. Diba? Kung ikaw nga, Ma'am Ginny, diba? Kapag malalim yung relationship nyo sa isang tao, hindi mo kayang gawing hindi ka maging committed sa kanya diba? Baka pati bala sasaluhin mo, diba? Of course. Yun. Bakit? Mahal Kasi mo eh. malalim nga, di ba? Malalim yung relationship. Ganoon din sa Panginoon. Yes, di lang bala. Baka pandesal. Yan, no? Pero yun nga, hindi lang, handang mamatay, di ba? Sabi nga ni Pastor, fight. Yan. Ako saan, bakit nasasabi ng isang tao yan, di ba? Ako saan, handang mamatay, no? Na, bakit? Kasi, malalim yung relationship, no? Malalim, 'di ba? Na kung saan deepening their relationship with God, 'di ba? Na kung saan yun nga na makikita natin na andun yung commitment natin sa Panginoon, no? Na kung saan hindi mo kayang iwan 'di ba? Na ayaw mong hiwalayan. Bakit? Mahal mo, no? Eh syempre, 'di ba? Sa isang mag-asawa, syempre, 'di ba? For better or for worse. Bakit? Sila ay nagmamahalan, 'di ba? And someday masasabi din ni Ma'am Ginita 'yan. Sino kayang mapalad na lalaki 'yan? Mga aaw ka tayo. Dapat 'yan. Yan. So, magpipicture pa ako sa kasal mo eh. Amen, thank you. Free yun Oo. Saka si Ma'am Bergie. Free. Yan, free. Yan, kasi mista sa devotion. Alright, yan. Nako saan? Yan, may encourage tayo or yun nga, nako saan? Lumalim pa yung relationship natin towards sa Panginoon. So, wag nating hayaan na andon na makita natin, no, na yung pagmamahal natin is parang palubog palitaw lang, no? Wavering yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi, dapat malalim 'yan, 'di ba? So, napakaganda because yun nga na dapat andun yung action natin, no? Kung malalim yung relationship, hindi yun mawawala yung paggawa natin, no? Na kung saan andun yung involvement natin sa mga ministry. Kaya nga we encourage, di ba? Kasi yun yung una-una nating binibuild yung pagmamahal natin sa Panginoon. Bakit? Because it requires action. Kung mahal mo yung tao, syempre, hindi mo naman mamahalin ng tao kung wala kang ginagawa. Syempre, may ginagawa ka para sa kanya. So, ganun din ang sa Panginoon. No? Na kung saan, and you are ready, no? Na kung saan, to sacrifice, no? Na kung saan, magsasakripisyo ka, 'di ba? Tulad niyan, 'di ba? We sacrifice sa yung ating oras, 'di ba? Na kung saan in our busy schedule sa mga work, yan, tulad sa ating mga working singles na nagwo-work sa labas, no? Dapat andun yung sacrifice natin na andun na pinapriority pa rin natin si Kristo sa ating buhay, no? Sa ating gawain. Because yun nga, sabi nga ni Pastor, dapat hindi tira-tira yung binibigay natin sa Panginoon, no? Kundi linalaan talaga yan ng oras, no? Pangit naman, 'di ba? Kung saan mahal mo ang isang tao tapos tira-tira lang yung oras na binibigay mo. Makikita mo kayong pagmamahal doon, Ma'am Gilda. Ang tanong ko dyan, mahal mo ba talaga Yun. siya? Yun yung gandang katanungan, no? Mahal mo talaga siya kung tira-tira lang yung binibigay mo sa kanyang oras, di ba? So, yun nga, dapat lilalaan mo talaga, no? Lilalaan mo. Kaya, nakikita ko yung mga young people dito, lilalaan talaga nila yung oras nila sa sa mga minamahal nila, no? Na kung saan sinasacrifice nila yung church service, no? Yan. Tapos nakikita mo na sa nanonood ng float parade. Sorry. May nakita ka sa live eh.
Sino kaya yun? Magkasama. Magkasama yun. Parang blind item yun, ha? Kita ko sa live. Patay, nakuha sa live pala. Ay, apoy na yan. Yan. So, di ba? They are sacrificing, no? They are sacrifice the church services. Yan, di ba? So, ganun din dapat tayo, no? So, ganun din dapat tayo. Dapat nihalaan natin yung oras para kay Kristo. Kung totoo talaga ng mahal, no? Kaya nga, yun nga, di ba? Napakagandang tanong. Kung tira-tira lang ang oras yung binibigay natin sa Panginoon, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Di ba? Mahal mo ba talaga siya? So, yun yung katanungan. Kaya nga, yun nga, na kung saan, we fall to, andun, kung we are committed to love God, andun yung action natin, andun yung time natin, sacrifice, hindi ka matatakot mag-sacrifice para sa Panginoon. Bakit? Yan. Dahil mahal nga natin ang Panginoon, no? Willing ka makipag-away sa iyong boss to give you, yung Sunday, di ba? Kung saan, kita natin yung testimony ni Brother Bore, di ba? Kagabi, na kung saan, pinaglaban niya yung Sunday, di ba? So, makikita natin, bakit? Andun, nakikita niyo yung pagmamahal natin kay Kristo Jesus. So, willing ka makapaglaban, di ba? Willing ka makapaglaban, di ba? Na kung saan, di ba? Kapag mahal mo ang tao, paglalaban mo talaga yan, no? Paglalaban mo talaga yan. So, ganun din na sa Panginoon, no? Na kung saan, yun nga, na andun yung action natin, no? Makikita yung action natin. Kaya, yun nga, now for my conclusion sa committed to love God, na kung saan, we commit loving God with all their heart, yan, with all our heart, soul, and mind, no? And, yun nga, na kung saan, we encourage, no? And hindi lang ma-encourage, kundi andun yung wisdom natin to deepening our relationship towards God, no? Na kung saan lumalim pa yung relationship natin. Kasi kapag malalim yan, yung relationship natin, hindi ka talaga basta-basta aalis, no? Sa presence ng Panginoon, no? And makikita sa'yo na ikaw ay isang makikita ang Diyos sa buhay mo. Kasi bakit? Kasi andun yung relationship Andun yung deep relationship towards God. Yan. So, yun nga. Na kung saan, mahal natin ang Panginoon. We are committed to God. To love God because we love Him wholeheartedly. Yan. With all thy soul. Yung nakita natin, with all thy mind. So, makikita natin. So, napakaganda na makita natin yung kalagayan natin, yung spiritual level natin, na andun yung commitment natin sa Panginoon. Na yun, na masasabi talaga natin na mahal talaga natin ang Panginoon. Bakit? Makikita yan sa action natin, sa ating ginagawa, sa involvement natin sa ministry ng Panginoon. Yan, I hope marami dadagdagan ni Ma'am Ginida at marami siyang masasabi. Amen. Thank you, Sir Christian. At yun nga, kung mahal mo siya, priority mo siya. Yo. Diba? Sinabing priority, pangunahin. At tatandaan natin ang Panginoon. Yung sabi ng Bible, He is a jealous God. And ayaw niya na meron siyang kaagaw. And sa pagmamahal natin sa Kanya. Yan, di ba? And kaya nga yung challenge sa atin, yung lagi naming verse na binabasa dito since February, yung sabi ng Bible, love the Lord thy God with all thy might and with all thy soul, with all thy strength. Yan. Yun po yung challenge po sa atin. Yan. Kaya kung mahal mo, hindi yung yung the best ang ibibigay. Yan. Hindi yung extra. Di ba? Okay. Yan. Dito po tayo sa James chapter 2. James chapter 2 verse 23. Yan. Sabi po ng Bible, and the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Yan. So, dito po sa book of James, sinasabi po dito na si Abraham, tinawag po siya na friend of God. Yan. So, bakit po si Abraham, and bakit po si Abraham, tinawag po siya na friend of God? Because of his obedience. Diba? Alam natin kapag sa Sir Christian, lumaki sa Sunday school. Di ba? Pag sinabi nating Abraham, alam mo na,
alam mo na yung ano eh, alam mo na yung character ni Abraham eh. Yan, yung faithfulness niya, andyan yung obedience niya. Obedience niya. Pero ano yung nasa likod ng kanyang obedience? Okay? Bakit nagawang sumunod ni Abraham even in the hardest part? Yan. So, puntahan po natin yung Genesis chapter 17. And para para mas lalo po nating maintindihan kung bakit madali na lang kay Abraham ang sumunod sa Panginoon kahit para sa akin ay mahirap yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Yan. So Genesis chapter 17, okay, mag-alala, ano ko lang yan, hindi ko babasahin lahat yan. Genesis to Revelation tayo. Oo, aabutin tayo ng New Year. May therapy ko. Yan. So Genesis chapter 17, mababasa natin diyan yung covenant ng Panginoon kay Abraham. And so sabi diyan sa verse 1, and when Abram was Abram pa lang yung pangalan niya diyan And so sabi diyan was 99 years old, 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect, and I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Yan yung sabi diyan na from Abraham, andyan yung promise ng Panginoon kay Abraham na mula sa kanya ay magkakaroon ng maraming nations. Okay? Yan, so tandaan po natin ilang taon po si Abraham diyan? 99 years old siya diyan. Okay, yan yung sinabi ng Panginoon na mula sa kanya ay dadami yung kanyang lahi. Yan, kaya kung babasahin nyo dyan, even si Sarah, matanda na rin siya nung time na yan. Kaya kung babasahin nyo yung chapter 17, tumawa pa nga si Sarah dyan, di ba? Sabi niya, matanda na ako. Siguro sa mga panahon yun, walang mayawa kayo. yan. So, tumawa pa nga si Sarah dyan. Kasi parang hindi siya naniniwala na, in my old age, yan, matanda na ako, tapos magkakaanak pa. Parang natawa si Sarah, di ba? Yan, and then, dyan sa chapter 17, yan, so sinabi ng Panginoon yung covenant niya kay Abraham. Okay, ano po yung promise niya? Yung mula sa kanya ay dadami yung kanyang lahi. Okay, and then pagdating sa chapter 22, Genesis chapter 22, sa madaling salita, na-fulfill na yun, nagkaroon na ng fulfillment. Nagkaroon nga ng anak si Abraham at si Sarah at the age of 100. And dyan sa chapter 22, and makikita natin dyan yung test ng Panginoon. Yung test ng Panginoon kay Abraham. Verse 1, and sabi dyan, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto Abraham. So yung word po na tempt po dyan, ibig sabihin po niyan is test. Okay? Test po yan. Yan, hindi yung tempt na alam natin na ano. Yan, kundi ibig sabihin po niya dyan, test. Yan, tinest ng Panginoon si Abraham. And ano po yung sinabi ng Panginoon? Ano po yung testing na ibinigay ng Panginoon kay Abraham? Verse 2, sabi diyan, and he said, take now thy son, thine only son Isaac. Yan, sino po ba si Isaac? 'Di ba? Siya, although si Abraham, meron siyang anak, 'di ba? Meron siyang anak na isa kay Hagar, si Ishmael. And parang nasa Sunday school muna tayo ngayon. Yeah, and so, pero sabi ng Panginoon, thine only son Isaac. Di ba si Isaac, ito yung pinramis ng Panginoon, ito yung inantay ng matagal ni Abraham tsaka ni Sarah. And then ngayon, sasabihin ng Panginoon sa kanya na, ano sabi dyan, take now thy son, only thy son Isaac, whom thou lovest. And di ba, ikaw kaya Sir Christian, halimbawa, ang tagal-tagal niyong mag-asawa, tapos nagkaroon kayo ng anak, di ba syempre, mamahalin mo talaga yun eh. Yes. So alam ng Panginoon na mahal ni Abraham si Isaac. And sabi siya, whom thou lovest. Siyempre, ganoon naman talaga yung mga magulang, di ba? Yan, kahit nga madami yung anak nila, mahal pa rin nilang lahat eh. Yan pa kaya na kaisa-isa. Yan. So, and get thee into the land of Moriah and offer him, goodness, di ba? And offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And yun po yung testing ng Panginoon kay Abraham. And diba dyan sa verse 2. And sabi dyan, i-offer mo yung kaisa-isang anak mo. And then verse 3, ano po yung reaction po ni Abraham? Ano po yung reaction ni Abraham doon sa sinabi ng Panginoon na i-offer niya si Isaac? Yan, sabi dyan, tandaan po natin ha, sabi dyan,
whom thou lovest. O alam ng Panginoon na mahal niya si Isaac. And sabi diyan sa verse 3, and Abraham rose up early in the morning. Diba? Agad-agad yung pagsunod ni Abraham. Sumunod siya agad. And sabi diyan, in the morning, and saddled his ass, and took to, sa madaling salita, para hindi tayo tumagal, yan, andun yung pagsunod ni Abraham. Sumunod siya kaagad. So, wala tayo dyan makikitang yung trust issue, di ba? Na hindi siya nakipag-bargain sa Panginoon na, i-offer ko yung kaisa-isang anak ko. Paano yung promise mo na mula sa akin ay manggagaling ang maraming nations? Wala tayong makikita dyan kay Abraham na nagtanong siya ng ganyan sa Panginoon. Kundi makikita natin yung direct na pagsunod ng Panginoon. Agad-agad na pagsunod ni Abraham sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon dyan sa verse 2 na i-offer niya yung kanyang anak, mahal na anak. Okay? And then in verse 4, sabi ng Bible po dyan, verse 4, then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Yan, so ibig sabihin, nag-travel sila ng 3 days. Yan, 3 days. Yan, so ayon sa pag-aaral, yung nilakbay nila for 3 days. Yung nilakbay nila for 3 days is 50 to 60 miles. Pag kinonvert mo yun, Sir Christian, sa kilometers? Ilan yun? Basta nasa hundreds. Nasa hundreds, o di ba? Nasa hundreds, kaya nga inabot sila ng 3 days journey. And kasi 50 to 60 miles yung nilakad nila. And alam mo ba, napansin ko dyan, in 3 days na nagtatravel sila, pwedeng magbago yung isip ni Abraham dun eh. Pwedeng habang first day pa lang, habang naglalakad sila, pwede niyang maisip na hindi na lang siya sumunod. Di ba? Kasi nga mahal niya si Isaac. Yan, pero kaya sabi ko, siguro kaya 3 days yan. Talagang testing talaga ng Panginoon kung magbabago yung isip ni Abraham. Yan, pero hindi. Yan, di ba? Yan, kaya nga, sabi ng Bible, susundan natin yung story dyan sa verse 7, verse 8. Yan, nandyan, nagtanong pa nga si Isaac na dito na tayo na saan yung i-offer natin. And so, sabi ng Bible dyan sa verse 9, and they came to place which God told of him, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son. Diba? Yan, bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Yan, tinalian na niya si Isaac. Makikita natin din kay Isaac dyan, wala rin siyang pagpalag na nangyari dyan nung tinalian siya ng kanyang tatay at nilagay siya doon sa altar. Okay, during the Old Testament times, yan, so yung mga yung burnt offering, yung burnt offering na yan ay kinondemn ng Panginoon sa Leviticus, 'di ba? Yan kasi ang ginagawa ng mga heathen nations, ang ginagawa nila, ino-offer nila yung mga anak nila kay Molech. Yan, si Molech ay isa po sa mga gods ng mga heathen nations. Yan, kaya nga kinondemn yan ng Panginoon. And then now, hihingiin niya sasabihan niya si Abraham na i-offer niya yung kanyang anak, 'di ba? Yan, pero makikita natin diyan na hindi naman gusto ng Panginoon talaga na mamatay si Isaac diyan, 'di ba? Kasi nga nag-provide siya. And kung ibababa niyo yung story diyan, makikita natin na instead of Isaac ay nag-provide ang Panginoon ng i-offer nila, 'di ba? Yan yung kung tuloy-tuloy niyo babasahin yung chapter 22. Yan. So sa madaling salita, hindi natuloy yung pag-offer kay Isaac dahil may pinrovide ang Panginoon. Yan. So ano po yung makikita po natin dyan? Yan. So hindi naman sa gusto ng Panginoon na mamatay si Isaac, tandaan natin, testing lang yun ng Panginoon. Yan. Pero makikita natin dyan, na-prove ni Abraham na mas mataas yung pagmamahal niya sa Panginoon kaysa pagmamahal niya kay Isaac. O, diba? Yan, kaya nga madali na lang sa kanya na i-offer yung kaisa-isang niyang anak kasi mas mataas yung pagmamahal niya sa Panginoon. 'Di ba? And bakit napakadali sa kanya na sumunod sa Panginoon? Dahil yan sa pagmamahal niya sa Panginoon. 'Di ba? Kung makikita natin na andun yung pagmamahal niya, and so yung verse nga na binasa ko kanina, alam ng Panginoon, sabi ng Bible, Isaac whom
Yan sabi dyan sa verse 2, yan, whom thou lovest. Mahal ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac, pero mas mahal ni Abraham ang Panginoon. And kaya nga kapag committed ka talaga na mahalin ang Panginoon, at yung challenge nga na binasa ni Sir Christian kanina sa New Testament, na yung pagmamahal natin sa Panginoon, kapag mahal natin ang Panginoon, it will lead us to obedience. Yan, kahit sa mahirap na part ng buhay natin, madali na lang sumunod kung mahal natin ang Panginoon. And then naalala po ba natin yung in-explain po ni Pastor yan sa atin na tama naman na mahalin mo yung magulang mo, mahalin mo yung kapamilya mo, mahalin mo yung ibang tao, pero wala dapat papantay sa pagmamahal natin sa Panginoon. Okay? Yan, kaya yun, ang alam lang natin, pagdating kay Abraham, very obedient siya. Pero ano yung nasa likod ng kanyang obedience? Ano yung nasa likod ng kanyang obedience? Dahil yun sa pagmamahal niya sa Panginoon. And kaya kapag mahal mo ang Panginoon, madali na lang mahalin, madali na lang mamuhay sa kaparaanan ng Panginoon, at madali mo na lang mahalin yung kagustuhan ng Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon. Kung gagawin natin yung challenge sa atin ng New Testament na mamahalin natin ng Panginoon with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Ano ba? Yan, so yun lang ang nakikita natin kay Abraham. Pero sa likod ng pagsunod ni Abraham, dahil kaya madali na lang siyang sumunod sa Panginoon, wala siyang trust issue, yan, dahil yan sa pagmamahal niya sa Panginoon. And mahal niya yung kanyang anak, pero hindi napantayan ng pagmamahal, hindi napantayan yung pagmamahal ni Abraham sa kanyang anak sa pagmamahal niya sa Panginoon. And mas mataas pa rin yung pagmamahal ni Abraham and sa Panginoon. And kaya nga kahit ganun yung testing ng Panginoon sa kanya, madali na lang siyang sumunod. And diba? And I pray na bawat isa sa atin, magkaroon din tayo ng pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ni Abraham sa Panginoon. Diba? And so saan lumabas yung pagmamahal ni Abraham saan lumabas yung pagmamahal ni Abraham sa Panginoon? Sa kanyang obedience. And alala niyo yung last time yung na-discuss din ni Sir Christian, na sabi ng Book of John, if you love me, keep my commandments. Kaya kasi kung mahal mo talaga ang Panginoon, susunod ka sa commandment natin. Madali na lang sumunod. Pero kapag hindi tayo committed, hindi natin mahal ang Panginoon, and meron kang trust issue, meron kang mga questions, akala ko ba ganito? Diba? Pero yun nga, nasabi ko dun sa kay Abraham kanina, noong dumating yung testing niya, dyan sa verse 3, nung sinabi ng Panginoon sa kanya yun, agad-agad siyang sumunod. Yan. So, bakit? Bakit agad-agad na sumunod? And dahil yun sa pagmamahal niya sa Panginoon. Yan. So, ganun din sa atin. Yan, ganun din po sana ang bawat isa po sa atin. Na yung pagmamahal natin sa ibang bagay, mas mataas yung, walang papantay or walang lalagpas doon sa pagmamahal natin sa Panginoon. Yeah, so yun po yung result. Yun po yung resulta ng pagmamahal ni Abraham sa Panginoon. Ano yun? Yung kanyang obedience. Diba? So mahirap sumunod kung hindi mo mahal yung nag-uutos sa iyo. Diba? Pero kapag mahal mo, so kagaya ni Abraham, madali na lang sa kanya. Even mahirap yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Naakalain mo yan, may promise sa'yo, tapos biglang, syempre pag in-over, mamamatay, nasaan na yung promise? Magdududa ka na doon. Pero hindi nangyari kay Abraham. Bakit? Dahil yun sa pagmamahal niya sa Panginoon. Kaya ngayon ang dapat magkaroon tayo ng pagmamahal sa Panginoon, at yung pagmamahal natin sa Panginoon, yan dapat ma-develop po yan, lalago po yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi lang yung size natin yung lumalago. Hindi yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yan. So, ulitin ko, and doon sa buhay ni Abraham, yung pagmamahal niya sa Panginoon, yun ang nag-lead sa kanya para madali na lang sumunod sa Panginoon. Yan lang, Sir Christian. And alam ko, maidadagdag pa si Ma'am Virgie.
Ma'am G. Ayan. Yan, thank you, Ma'am Pineda. At yun nga, in connection, yan, dun sa nabanggit ni Ma'am Ginida about Abraham. So, to continue din yung nabanggit ko last time, in the past 2 weeks, di ba, yung sa proving our love to God, di ba? And yun, sa buhay ni Abraham, di ba, na-fulfill yun, na napatunayan. And that's just one illustration yan ng pagmamahal natin sa Panginoon. And as we continue dun sa Romans chapter 8 verse 28, na sabi niya dito yung blessings, di ba? So nakita naman natin yung blessing ng pagsunod yan mula kay Abraham yan to the next generation ng mga Bible characters na sumunod, di ba? And dito sabi niya and we know that all things work together for good to them that love God. Yan, to them who are the called according to His purpose. So dito, like yung sabi ko last time, na yung ini-specify dito to us believers, di ba? Ina-address ito sa ating mga anak ng Diyos na may blessing, di ba? Sa always blessings ang kasunod sa mga nagmamahal sa Panginoon. At hindi naman po pwede na wala tayong matatanggap na blessing. And as God promised, di ba, doon sa Bible, na sa mga sumusunod, if we keep His commandments, yun, andun yung protection, andun yung favor ng Panginoon na sa atin, di ba? And the rest follows. So, dito, to continue, all things work together for good doesn't mean you don't experience affliction or suffering, di ba? So still, God will continue to test our faith. And like yun nga yung illustration, yung sinabi ni Ma'am Ginida kanina, di ba? To keep proving our love for God. Kasi nga, hindi naman, tayo naman, we are just human. Tapos kahit na minsan andun yung faithfulness, pero minsan nagpa-fluctuate din. Kaya ang Panginoon, di ba, hindi nawawala yung mga trials. Kung si Job nga, di ba, na inallow niya yung trial sa kanya, di ba, despite of his faithfulness, and yet andun pa din, parang mas naging closer pa siya sa Panginoon, mas na-prove pa niya, di ba, yung nakilala pa niya yung sarili niya, di ba, sa how much he loved God. And so, nadoble yung blessings yan after his obedience, after his yung worship niya sa Panginoon, yung relationship niya sa Panginoon, parang mas na-deepen pa, di ba, after that trials na binigay ng Panginoon sa kanya, inalaw ng Panginoon sa kanya. So dito yun, it affirms that God is working for good even in the midst of suffering. So it doesn't mean na pag minahal natin ang Panginoon is puro blessings, puro comfort, di ba? So syempre sa atin, we know that nakaset na sa natin, sa path natin yung expected na natin yung mga Satan's attack, expected na natin yung mga trials, yun. And the test of our lahat, all aspects of our lives, yung test of attitude, test of dun sa situation, kung saan ka, di ba, you're always being tested. So andun yung affliction, di ba, sa atin na mga Christians. Kaya if we don't experience that, kung wala tayong affliction, wala tayong persecution na na-experience, then alarming na yun, di ba, sa atin? It means wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Yun, especially within the family, di ba, magmumula from the family itself na na-experience mo na yung persecution dahil sa pagsunod mo, di ba? Yan, yung oras mo, nilalaan mo na lahat, yan, sa ministry. So, ganun. And dito, it's, ayun, so, dito yung si Moses, di ba? Kung hindi sila, like si Moses, kung pinili nila yung comfort nila, di ba? Eh di, walang magiging illustration na katulad nila, wala na yung mga sumusunod sa kanila, di ba? Kung hindi sila nagpatuloy. Ayun. And even Paul himself, ayun. Na-experience ni Paul, di ba, yung mga Christian martyrs sa New Testament, kung hindi sila sumunod, di ba?
andun yung nakita natin kung gaano nila kamahal ang Panginoon. So there's so many characters dun sa Bible, sa New Testament pa lang, di ba, na binuwis nila yung buhay nila, yan, para sa Panginoon, just, di ba, ma-fulfill yung purpose ng Panginoon. Yun. And syempre, because dahil nga Diyos siya, yan, hindi naman pwedeng hindi ma-fulfill, pero andun yung kagandahan na yung nakikita natin yung mga sumunod sa Kanya to the point of suffering. And yun yung dito, dun sa all things work together for good. Kaysa naman, di ba, mapapahamak ka in a way na kung hindi mo mahal ang Panginoon at pinili mo yung comfort zone, di ba, na hindi ka sumunod, tapos parang yun, trabaho ka lang, sige lang, di ba? But the end of it is death, di ba? Yung sabi niya sa Proverbs, na there seemeth, di ba, right sa mata ng tao, na akala natin, yun nga, yung kapag walang involvement, yan, yung wala pa tayong involvement, at busy lang tayo sa work, tapos half-hearted, ano pa, di ba, andyan na yung may carnal, di ba, kung andyan na lahat. And yet, yun nga, makikita natin ano yung expect natin, di ba, doon sa pagdating sa pag tayo ay nilagay na ng Panginoon sa trials. Yun. So, ang kagandahan kapag tayo ay nagmamahal sa Panginoon, di ba, nabanggit ko last time na andun yung involvement, di ba, yung sumusunod na yung involvement, kasi hindi pwedeng nagmamahal ka sa Panginoon tapos wala kang involvement. Di ba? Kasi nga yung reflection ng yung sabi ko, yung result ng pagmamahal natin sa Panginoon is yung involvement na natin, na hindi pwedeng wrong motive, di ba? It must be out of conviction dahil nga nakikita mo kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa'yo, that you have to give back in return kung ano yung niya, di ba? Kung ano yung purpose niya sa'yo. Kaya kapag wala pa tayo sa level na gano'n, we are still in the midst of playing, di ba, sa natin, playing sa sa buhay natin. Di ba? We are still playing, walang kaprinsipyo. Ayan, andun pa din yung carnality, di ba? Andun pa din yung parang later na ako next week na ako mag-church, di ba, yung mga ganun. Ayun. So, syempre, alam natin, di ba, kung anong level, di ba, ng sitwasyon natin, kalagayan natin sa harap ng Panginoon. Kasi nga, di ba, there's always hindi natin pwedeng alisin yung, di ba, yung sabi ng Panginoon na kung talagang mahal natin siya, syempre andun yung keeping His commandments. And under keeping His commandments, andun yung involvement. Like yung sabi ni Pastor Hill na doon sa involvement na natin, sa gawain, andun na yung di ba, makikita mo na doon yung kilos ng Panginoon. Yun. At ang dami mo na, doon mo na madidiscover lahat at madideepen yung relationship mo sa Kanya. Yun. So, paulit-ulit lang na di ba, na na-mention yung mga yan at kita naman, di ba, sa buhay ng ating pastor, di ba, nakikita naman sa kanila. Yan. Kung syempre ang pastor natin hindi rin susunod, di ba? Hindi makikita din natin, tayo din affected. So, hindi rin tayo magiging masaya, di ba? Kung nakikita natin na yung pastor natin hindi gumagalaw, di ba? Nagpo-preach lang, di ba? Syempre, sino ba naman ang member? Di ba, na magiging masaya sa ganun. So, we are grateful na mapalad tayo na nakakapakinig or napag-uusapan yung ganitong topic. And isa pa, di ba, yung application ng Romans 8:28 na yun. So, another, yun, sa Romans 8:28, it's calling us believers to reorient yun, our perspective and align ourselves with God's purpose. Di ba? Kasi nga, paano ba, di ba, yung to them that love God, paano ba yun? Di ba? Madali lang basahin, madali lang isipin, pero pag nandun ka na kasi sa di ba, unang-una iti-test talaga yung decision mo. Yun. Are you going to love God? Are you going to obey me? Parang ganun, di ba? Or mananatili ka sa kalagayan mo na pinipili mo yung, di ba, yung buhay mo sa mundo. Parang ganun. Or yung inilalaan mo yung oras mo sa iba. O di ba yung ganun? And, or sa ibang bagay. And another is it teaches us that God is at work in every aspect of our lives. Yan. At another one, yung sa application kasi,
yan, isa-isahin ko lang yung ano dito. Ang yung dito sa ano sa verse na ito, 'di ba dapat i-consider natin yung how we respond to situations and how we trust the Lord. Kasi dito sa verse na ito, pagdating sa pagmamahal sa Panginoon, yun nga, yung keeping His commandments is already something challenging, lalo na sa mga, di ba, hindi pa talaga, ayun nga, hindi pa talaga rooted ng Word of God. Ayun, so yung trust natin sa Panginoon din. Siyempre, wala namang excuse sa atin pagdating dito. Kasi it's a lifetime challenge yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi naman po, kasi ang dami namang mga dating faithful tapos biglang bumagsak, di ba? So hindi talaga only by God's grace na tayo ay nagpapatuloy, di ba, hanggang ngayon. And another is remember that yung our good is not our comfort or yung worldly success is hindi talaga yun yung comfort, di ba? Baka akala natin yung comfort natin is yung worldly success or yung success natin sa material na bagay. Well, akala siguro, yan, akala ng iba or akala natin na ganun. And yet, yun nga, di ba, salita na ng Diyos ang nagsasabi na walang contentment. Yun. So, paulit-ulit lang na sa ating mga working. And ano naman natin, na-tackle na natin sa Joshua 1:8. Di ba, yung good success is still, yung bottom line is, good success is still out of obedience of God's word. And then another is considering that God is the planner, engineer, and designer who ordains both the means and the end. So wala pa ding may control sa buhay natin kundi ang Panginoon, di ba? Siya pa din at siya ang masusunod. Kahit anong gawin natin na kontrolin natin yung direksyon ng buhay natin to the point na kung saan natin gusto, it's still God. Siya pa din yung final judge kung paano yung buhay natin is, kung paano yung direksyon ng buhay natin. So, ang dami nating mga napapansin sa labas na they may be believers, pero out of siguro disobedience, di ba? Andun na yung hindi nila alam kung paano nila isolve yung problem, hindi nila alam kung paano nila, di ba, yung response nila, di ba? Kasi nga, we lack the wisdom from God's word. Yun nga, yun. Isa pa yun, syempre na blessing. Andun yung wisdom. Hindi nag-i-increase yung wisdom natin habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Yun ang privilege na hindi nakukuha ng iba. Di ba? Ang dami nating natututunan sa different situations yan, pagdating sa gawain. And another, God works through difficult trials and broken hearts to form and shape His good plans. Ayun, di ba? Pagandahan kasi kapag tayo is, di ba, nasa kahit anong trials, anong affliction, ano pa yan, di ba, the strength of God is in us. Kasi nakadepend na tayo kumbaga sa atin na na-deepen na yung relationship natin sa Panginoon or kaysa sa iba, syempre andun na yung wisdom, andun na yung alam na natin, mas malawak na yung pang-unawa, di ba, natin sa sitwasyon. And yun, we become more closer to God, obedient, we become more stronger, di ba, sa pagdating sa yung mas madaling mag-commit, di ba, pag mga ganun. Pag tayo ay nasa pag na-test na through the test of time, di ba, kung matagal-tagal na tayo sa gawain, tapos ando na yung pagsunod talaga, di ba? Hindi, sabi ko nga, hindi lang yung dahil hindi lang sa wrong motive, kasi out of conviction. Kasi nga yun lang yung way, di ba, para tayo ay tumagal at saka yun nga, mas matipid para tayo mas lumago. Yun. And yun nga, sa Psalms, malinaw naman sa Psalms chapter 1, di ba, na 1-6, yung sabi niya dito. So madaming mga nakikita natin yung promises ng Panginoon, yung warning ng Panginoon, di ba? Ay yung kung paano niya dinidescribe lagi yung tao na nagmamahal sa Panginoon, yung obedient. Kasi kapag nagmamahal ka naman sa Panginoon is andun yung obedience, di ba? Hindi naman natin pwedeng ihiwalay yun. And
Yan, sabi niya dito, blessed, di ba? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kasi tayo talaga is sanctified and we are saved to fulfill God's purpose and not to continue sinning, di ba? Not to continue yung with our carnality, not to continue with the world. Kasi separate na dapat, di ba? Andun na dapat yung distinction natin. Ayan, and yun nga, malinaw dito, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His fear also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, hindi man tayo ganun ka-perfect dito, di ba? Pero nakikita natin yung blessing, na-receive natin yung blessing ng pagsunod. 'Di ba? At saka yung kasiyahan, yun, andun yung joy, 'di ba? Andun yung nag-e-enjoy ka, 'di ba, sa ministry. And the ungodly are not so, but are like the chaff, yan, which the wind driveth away. Syempre, kahit na minsan nangyayari sa mga saved, 'di ba? Kahit na believer ka, kung hindi naman talaga sumusunod, alam natin yung consequence. Yun. Still we are like chaff. Yan, na madali kang matangay. Yun, syempre sa akin, ayoko daw mangyari yung ganong description sa akin. And therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So, ang daming mga, yun, that's just one of the warnings, di ba, ng Panginoon sa atin. So, malinaw na it's still obedience, and choosing to love God is the best choice yun sa atin for us to, alam mo yun, maging safe tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin, emotionally, spiritually, physically, whatever, di ba, na ano. So, hindi ka madaling, like sabi ni Pastor, hindi sila madaling matibag. Yung ganun, andun yung built yung foundation natin. So, yun lang po, to God be the glory. Yan, thank you Ma'am Bergie. And yan, napakaganda, no? Na kung saan kikita natin our commitment to love God is dapat andun yung paglago, no? Kasama rin na yung paglago natin sa spiritual life natin. Yan, syempre pag nasa pagmamahal ka, hindi mo rin talagang di ba? Lalago ka talaga. No? So, yan, so magiging blooming ka nga di ba? Tama ba Ma'am Jenita? Yan. So, parang si Ma'am Bergie, kapag in love, di ba, magiging blooming. Bakit? In love Pero ganun din tayo sa Panginoon. Tayo lumalago bilang isang Kristiyano kung in love tayo sa Panginoon. And our relationship towards God is yan, closer and deeper. Di ba? Deeper than the ocean. Yun. Alright. So, napakagandang talakayan to, no? So, tanongin natin yung mga kasamahan natin. Mauna ka naman, Bergie. Tanungin mo ano. Yan, kung ano masasabi nila sa ating topic na committed to love God. Sige, Ma'am Bergie. Tanungin mo si Ma'am May. Ayun, kay Sis May, as usual, kung ano yung natutunan mo, yan, from this devotion, at ano yung masasabi mo, ano yung pwede mong i-share yung tungkol sa pagmamahal sa Panginoon. Next time. Parang interview, microphone interview. Okay, ano yung masasabi mo? Nahihiya. Siya yung mango. Nag-iibalo yung kaningga saglit. Mahihain rin pala, Kala ko yung mga ibaloy lang. Okay, nakala ko ibaloy lang. Alright. Yan. Sa susunod, magpo-prepare daw siya. Yan. So, yan. Si Brother Philip. Yan, tanongin kita. Ano yung natutunan mo sa ating topic? Committed to love God. Okay. Sa good morning po sa lahat ulit. Salamat po sa
mag-share ng Word of God at na-encourage po ako sa umaga pong ito. Yan po. Thank you, Brother Philip. Yun. So, yan, lalong ma-inlove si Sister sa'yo na. Yan. Yan. Ma'am Sabel. Yung prepare mo ng kasagutan mo nung last week, sige, sabihin mo na ngayon. Naimbag nga agsapa karate amin ulit agyaman tayo manin iti lesson natin ngayon about committed to love God. Wala to. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, dapat talaga na dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin, yung palang binigay niya yung anak niya para hindi tayo mapunta sa impyerno. Yun pa lang, dapat andun yung committed, ay i-commit natin yung sarili natin na mahalin yung Panginoon. Dapat andun yung pagsunod natin at willing tayong ipagamit yung sarili natin sa Panginoon at oh my God. Kaya dapat maging andun yung pag-obey natin na ipagamit yung sarili natin na ma-share din yung pagmamahal ng Panginoon sa iba. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. Thank you, Ma'am Sabel. Sabi ko nga ba, naipon yung kasagutan ni mga answer ni Ma'am Sabel Oo, last week pa to. last week ba? Answer prayer na lang yung asawa mo, no? Sige, pray natin. Hintayin mo raw. Bip. Alright. Yan, thank you. Yan. Si Ma'am Krisha naman, yung kasama natin sa studio. Ma'am Krisha, anong masasabi mo? Ayan, so magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ang naano ko po na lesson ay kapag nag-commit tayo sa Panginoon, andoon yung may trials pa rin na ibibigay ang Diyos sa atin. Kung talagang committed tayo sa Panginoon, katulad ni Abraham, di po ba? Yung kay Abraham yung naikwento ni Ma'am Jenida, di po ba? Yung kung paano niya, kung ano yung ginawa sa kanyang anak. Pero makikita pa rin natin kung ano yung blessing na binigay ng Panginoon sa kanya. So, paano siya binigyan ng blessing ng Panginoon? Kung paano siya binigyan ng blessing ng Panginoon, yun ay yung ginawa siyang, kaya nga mayroon tayong kantang diba? Mayroon tayong kantang Father Abraham has many sons. Ano yung binigay ng Panginoon sa kanya na blessing? Ginawa siya ng father, ano ang tawag sa kanya? Yung ginawa siyang, yung pangako ng Panginoon sa kanya na nagkaroon siya ng maraming anak. So, yun, father of many nations. So, yun yung blessing na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Na kung saan yung kinumit niya sa Panginoon ay doon siya sinubok. Okay, so doon sinubok ng Panginoon. Kaya ganun din tayo. If once na nag-commit tayo sa Panginoon, merong pagsubok. So kapag may pagsubok, andoon po yung titignan ng Diyos kung gagawin pa rin natin yung commitment natin para sa Panginoon. Kaya mag-stay focus lang tayo sa commitment natin sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa Kanya, kasi siya rin naman po yung magpo-provide kung ano yung para sa atin. Kaya yun lamang po. Stay focused sa commitment natin sa Panginoon. Thank you, Ma'am Krisha. Thank you, Ma'am Krisha. Yeah. Alright. Brother Mark naman. Brother Mark, anong masasabi mo? At sino ang babatiin mo? ABC. M daw. Alive yung isa. Saan siya yan? Na ako. Ito ulit ako good morning po tayo lahat at good morning po sa Google Meet at nasa Facebook Live. At unang-una sa lahat, maraming sa topic
na kung saan it's all about the love of God, na kung saan yun nga, yung mga hindi lamang dito, kundi sa mga devotions natin na mapakinggan, na kung saan sabi nga ng mga host, paano mabibigay yung pagmamahal ng Panginoon kung andun yung mga lust of the flesh, na kung saan yung mga sins, pag once na hindi natin, sabi nga, pag once na hindi natin binitawan yun, mga yun, paano pa natin may bibigay yung fully, na kung saan susurrender natin yung buhay natin sa pagmamahal sa Panginoon. So yun lamang po. Thank you, Brother Mark. Yan. Kita si Brother Mark. Talagang ganado. Alright. Yan. Yan. So, yan. Maraming salamat sa ating kasagutan. And thank you sa mga nag-watch, mga working singles. Good morning sa inyo. Sa Ma'am Maricel. Prilin. Yan, Ma'am Prilin. And then, sino pa? Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine from US. Yan. Sayang, hindi natin nakasama sa Google Meet. May appointment daw. Yan. Then, good morning din sa aking tita. No? Si Tita Edith. Yan. Then, good morning din kay Ma'am Susan Manuel. Yun. Thank you for watching, Ma'am Susan. Ma'am Heidi Sanet, good morning. And then, Ma'am Lina Lanobon. Yan, sino po yung mga dyan? Si Ma'am Beth, good morning po. Nanonood si Ma'am Beth. Alright. Sino ba yun? Ma'am Teresa Rivera, good morning po. Yan na. Alright. Ma'am Modesta Armas, good morning. Alright. Yun na. Alright. So, yun. Maraming salamat sa pag-tune in sa ating devotion, and always po tayo makinig ng Word of God through our devotion every morning. So, huwag tayo magsawa, and tuloy-tuloy lang po tayo matuto sa salita ng Diyos. So, yan. At huwag natin po kalimutan our mga Bible study, soul winning, and yun. Tuloy-tuloy po tayo. And sa Sunday, yan, huwag natin kalimutan. At yun lang. Then, maraming salamat ulit sa pag-tune in, and magandang umaga po sa inyo. At tayo po magtapos sa panalangin. By anyway, baka may sasabihin ka pa, Ma'am Bergie? Wala na? Si Ma'am May, baka may gustong sabihin. Alright. So, sige, tayo. Sige, tayo magtapos sa panalangin. Let's pray. Dakil ng Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos na devotion. Maraming salamat Panginoon sa pagpapala Panginoon sa inyong salita Panginoon, na doon pa Panginoon na always Panginoon nag-guide sa amin, at andun po Panginoon yung protection niyo po sa amin Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito Panginoon, at kami ay may tunan mula sa inyong salita, Panginoon, na dadalangin po namin na magbunga, Panginoon, ang inyong salita sa aming buhay. Bless niyo po, Panginoon, yung mga papasok sa trabaho, Panginoon. Pakloban niyo ng kalakasan, at ingatan niyo po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga pupunta sa mga areas, Panginoon. Gamitin niyo po sila to save others, Panginoon. And patawad, Panginoon, sa mga nagkasalanan. Ito po dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you, and God bless us all. Thank you. Thank you. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God
is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.